The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes. Sadyang pinili ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para palabasin na may pulisiya ng extrajudicial killing ang dating administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ito ang hindi naintindihan sa paraan ng pagsasalita ng dating Pangulo. Dagdag pa nito, ang mga sinabi ng dating presidente ay hindi patunay o batayan na may pulisiya ng extrajudicial killing na ipinatupad ang nakaraang administrasyon. Anya, likas na sa dating chief executive na gumagamit ng mga makukulay na mga pananalita. But the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. Parang sinasabi niya, colorful daw kasi si PRRD. But it doesn't mean, ito yung policy niya. Okay, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung buong konteksto nitong tanungan na to. He was a person who wasn't shy of using, can we put it, colorful language. But he's probably one of the most popular politicians in the Philippines has ever had. And there's a reason for that. Sa mga nakaraang talumpati ng dating Pangulo ay derechahan niyang sinabi na mamamatay ang mga drug addict kapag sinira nila ang kinabukasan lalo na ng mga kabataan. Pati mga opisyal ng pamahalaan ay hindi rin nakaligtas. Nang tanungin sa Attorney Kaufman kung talaga bang sinadya ng media na gumawa ng mga peking balita o impormasyon upang lalong madiin ang dating Pangulo, sagot nito, I think we'll save those comments for court. Okay? All right. Samantala, ayon naman sa Human Rights tungkol sa kung yung media ba ang dahilan ng fake news. Gago rin yung nagtanong niya, animal. Lawyer na sa Attorney Cristina Conti, hindi guni-guni o gawa-gawa ang mga sinabi ng dating presidente. Kaya ito anya ang naging batayan o ebidensya ng prosekusyon ng ICC hinggil sa kinakaharap nitong kaso. Dagdag pa ni Attorney Conti na huwag sanang madadala o mahuhulog ang publiko sa anyay disinformation o historical revisionism patungkol sa war on drugs. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming... Okay. Papakita ko sa inyo yung tanong kung bakit napunta tayo sa ganyang tanungan. Kasi nandun nga po tayo. Actually, alam nyo mga kababayan, nung sinabi sa akin na interviewin daw si Kaufman, kinabahan ako kasi grabe English speaking ni Hindi, although pwede ka naman magbasa. Ako din, binasa ko rin para sigurado, para hindi tayo mautal-utal. Binasa natin yung question, sinulat natin, di ba? Ganon din naman yung kay Alvin. Pero kasi si Alvin, pag nagsalita, ay grabe ang English niya, parang English talaga. Siguro, baka naman may jowang English speaking. Ay, alam ako, pero di ko nasasabihin sa inyo, huwag na natin pag-usapan ng mga jowa. Kasi delikado, pag-usapan ng mga jowa. Pero magaling mag-English si Alvin. Ako po, sabi ko, pambira to, absent ako. Nung inaral ko, kahit AB English ang course ko, absent ako all the time. Hindi ko alam yung mga English spokening na yan, lalo na ito si Kaufman. Pag nag-English pa naman ito, parang nilalamon yung sinasabi. Kumakanong ganun. Hindi ko alam kung taga saang planeta ito, pero grabe English niyan di ba? Pero sinubukan natin ang Englishan niya. Ito panoorin ninyo. Exclusive lang ito sa channel natin. Ito. Do you believe Duterte was right to withdraw the Philippines? Oh shit. Ang galing mag-English, animal. Ulul! English ka ba dyan? Once again, I'm not going to comment on controversial issues. You're the guy who asked the difficult questions. Sorry. Ganun talaga ako si Banat Bay. Hindi mo ako kilala. Sabi niya kasi, you're the only one to ask me a difficult question. Of course! Do you believe Duterte was right to withdraw the Philippines from the ICC? Once again, I'm not going to comment on controversial issues. You're the guy who asked the difficult questions. Sorry. You have to understand. Natawa tali si Kaufman sa tanong ko. Sorry naman, kasi naman Hindi kasi alam mo, ang context ito, ang haba ng tanong ni Alvin, ang formal. Sabi ko, ito si Alvin masyadong formal magtanong. Yung mga tanong niya talagang tanungan ng mga matatalino. Hindi, I appreciate. Magaling si Alvin magtanong. Pero minsan kasi gusto nating malaman yung direct na question Ano ba? Sabi ko dito, sa tingin mo, tamang umalis ang si Duterte sa ICC? Sagot niya, gago ka Hindi ako pwede sumagot dyan. Everything I say
is being scrutinized. It's not Yeah. really a question which I need to answer. The simple fact of the matter is he's here now and we have to deal with that. Last question, Yan. not about the case, okay? May pa last question ka pang animal ka. Last question. It's not about the case. At ito. Pilingero itong kung sino man ito nagtatanong na to. Pilingero itong animal na Since to. you have been with the PRRD for a long time, what do you think is the most misunderstood part of PRRD's leadership? The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes, but the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. Ayan. So sabi ko sa kanya, since nakasama mo na si PRRD for a long time, since lagi siyang kausap, kasi ganun lagi, yung itong mga Duterte, mga anak, salit-salitan sila. Pero siya talaga yung laging nandoon para kausapin si PRRD. Kaya ang tanong ko sa kanya, sa pagkakilala mo kay PRRD, ano sa tingin mo ang talagang anong klaseng leader si PRRD? Kasi the question is really, do you believe that he is a killer? Yung bangga, of course, I will not ask na. Siyempre, sabihin niya, hindi, of course. Di ba? Hindi naman niya pwedeng sagutin na, oo naman, killer yan. Di natalo yung kaso niya. Hindi ganun eh. Kaya kailangan, tanungin mo, what do you think? Anong karakter sa tingin mo pagkakilala mo kay PRRD? Di ba? Yan ang ano. Oh, ang sabi niya, colorful daw si PRRD in terms of words. Mabulaklak, marami sinasabi, pero hindi ibig sabihin yun ang kanyang policy. Okay? Malinaw yun. Ano pinagkaiba nun? Iba yung expression mo bilang mamamayang Pilipino, like putang ina, napapamura siya, gago ka, ganito yung mga kriminal. Pero yung kanyang polisiya, yung kanyang gagawin, ay hindi naman tungkol dun sa kanyang colorful words. Yun ang sinasabi ni Kaufman. And ibig sabihin nun, it doesn't translate into extrajudicial killing. Ayun ang paliwanag ni Kaufman. Speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. They don't. Thank you. He was a person who wasn't shy of using, can we put it, colourful language. But he's probably one of the most popular politicians in the Philippines has ever had. And there's a reason for that. Do you think that the media... Umihirit pa. Sabi mo, last question ha. Siyempre, pwedeng hindi ko idiin ng mga media kasi ang mga media talaga. Hindi, kasi siyempre, di ba, totoo naman eh. Ang nangyari, sinasabi, colorful si PRRD sa pagsasalita, but it doesn't mean it's a policy. Now, if that is the case, yung sinasabi ngayon ni Kaufman, if that is the case, ibig bang sabihin na literal na gumagawa ng fake news ang mainstream media tungkol sa kanya at inilalagay yung colorful words niya into a policy? Kaya ngayon, napapahamak siya. Kasalanan ba din? May contribution ba ang media dito? That's my question. Naku, shit, hayop. is intentionally doing fake news so that PRRD would be crucified? I think Naku po, anong crucify? Englishan mo ba? Not by? Sabi ko sa inyo eh. we'll save those comments for court. Okay? All right, thank you. Thank you. Thank you so much, Attorney Kaufman. All right. We'll save that in the court. Ibig sabihin, pwede niyang maging argument yan. At least napalabas natin yung isa sa mga argumento niya. Kasi tama yun eh, sinabi niya. Magiging argument niya na binaluktot lang ng mainstream media yung sinasabi niya. Di ba? Yung halimbawa, papatayin ko kayo. Anong sinabi ng ng media? Mamamatay tao si Duterte. Papapatay daw niya mga adik. Di ba? Kasi sinasabi ni Pangulong Duterte yan eh. Subukan ninyong I will kill you. Mamamatay si Duterte. Sino ba ang gumagawa ng
ganyang mga balita. O di ba mainstream media? Yan ang ginagawa nila eh. Binabaloktot nila yung sinasabi ni PRRD noon. O papatayin ko kayo pagka yun ang eh. Pero alam naman natin, literal, babarilin ni Duterte, babarilin kita, push, patay, ganon? Hindi. Diba? It just happened na talagang hinuhuli sila at nung humuhuli, nakikita naman natin kahit nga ngayon may mga napapatay na pulis. Kasi nga lumalaban. And that's the truth. Lumalaban talaga ang mga kriminal pag hinuli, lalo na pag adik, pag sabog ka. Alam mo, pag kayo talaga nasa karsada at meron kayong mga kapitbahay na adik, subukan mong lapitan yan at takutin lang, suntukin mo lang, abay, sasaksakin ka niyan. Yung pa kayang huhulihin, ang litanya niyang mga yan, hindi kami papahuli ng buhay. Magkamatayan na hindi kami magpapakulong. Kasi alam nilang mangyayari sa kanila sa kulungan. One, wala yung supply. Pangalawa, aalilain lang sila doon dahil mahirap sila doon. Kaya makikipagpatayan talaga yan pag hinuli. Yun ang ibig sabihin ni Duterte na mamamatay kayo pag gumamit kayo ng droga. Kasi yan ang ending ninyo. Kaya napakaganda ho ng sinabi ni Kaufman dito. At yan po ang konteksto. Buti na lang po, ako, natutuwa nga ako walang epal dito sa Duterte Street, nakaalis na. Hindi, totoo po Kasi nga po, di ba, na-experience natin sa Paris nung tinanong natin si VP Sara Duterte, may nag-epal na NPA. Ingat kayo, sabi ko sa inyo, hahaluan kayo. Dito din may NPA dito, di ko nababanggitin ko sino. Pero, at least hindi umiepal. At least sa akin, ewan ko sa experience sila nung ibang tao dito. Pero sa akin, hindi maka-epal. Yun, talagang epal dun sa Paris yung kaya kayong mga taga-Paris, ingat kayo dyan sa kasamahan yung yan. Binigay ko na yung picture sa inyo, na videoan natin. Hindi ko na lang ilalabas because I do not have any intention na siraan siya in public. Okay? I-bash siya in public. Baka may pamilya din yung hayop na yan kahit ganyang animal at demonyo yan. Ang akin lang, mga kababayan, maging babala sa inyo mga taga-Paris na meron sa inyong sumasawsaw. At alam mo, sabi ko nga, kagabi nagkausap kami ni although marami kami pinag-usapan. Nagkita kami kagabi ni Mayor Baste. Nagulat ako kasi it's supposed to be, hindi ko na lang babanggitin it was supposed to be a chill yung chill tambay, kape-kape, ganyan. Yung, lang kasi, nandito sila. So sabi ko, Mayor, kita tayo, baka kape-kape tayo. Di kape-kape kami. Tapos chill lang supposedly. Ako, pagka chill talaga. Hindi ako nakikipag-usap ng politika pag chill. Sa katunayan nga po, kung kayo gusto nyo makipag-chill out lang tayo, wala tayong politika pag-usapan. Pabira naman kayo. Pero alam mo, nung nandun na ako, di kausap ko yung iba pang mga kasama, ganyan. Kwentuhan lang kami, ganyan. Tapos nag-usap na kami ni Baste. Grabe yung ni Baste. Yung kanyang passion sa politika. Kasi siya ang nag-open up about politics, about what do you call this? About yung issue sa Davao, politika sa Davao. Siya na nagkwento. Sabi niya sa akin, ito, ganito. At alam mo, sabi ko nga sa inyo, isang bagay na ako kasi sinabi ko sa kanya ito. At siya din naniniwala naman din. Sinabi ko sa kanya, alam mo Mayor, meron lang ako sanang isang gustong sabihin sa'yo. Aside from napakabango-bango mo. Inamoy talaga. Hindi. Porket, sabi ko sa kanya, alam mo ito Mayor, ako kasi ibang pakiramdam ko. And if there is one thing that I really hindi naman develop or sabihin na natin gift or whatsoever, na discern ko kasi na medyo delicate si VP Sara Duterte. Nababasa ko, hindi ito manghuhula nababasa ko sa mga sitwasyon. Bakit kanyo? They did everything. Yung persecution sa mga kaalyado, si Pastor, si Pangulong Duterte, ikaw, KOJC, at kung sino-sino pang pinapersecute na politician, ang talagang bottom line yan, to make sure, pilay si VP Sara Duterte
sa 2028 election. Yun lang. That's the only reason kung bakit nangyayari itong mga ito. Gusto nilang pilayin si VP Sara Duterte sa 2028 election. Talagang they would do everything to destroy the person. Yan ang totoo po. At alam mo, naniniwala din siya. Kaya nga sabi ko sa kanya, Mayor, kung ito lang ingatan mo niyo si VP Sara Duterte. Delikado siya. Sa Pilipinas, protected siya. Protected talaga siya. Pero dito kasi pag umiikot kayo, walang man lang ka-security. Meron security, ilan lang. Sigurado naman ako, walang baril yun. Di ba? Kasi Pilipino yun. At saka hindi siya binibigyan ng security ng mga bansang pinupuntahan niya. Di ba? Supposedly, dapat meron Pero because it's not official visit, maybe, because hindi siya gumagamit ng titulong bilang vice presidente, grabe ang wala nga ako nakikitang security. I don't know if nagpapadala yung bansa. Kahit pagpunta niya sa ibang bansa, nakikita naman natin, wala ho siya masyadong security. Ang nagsisecure sa kanya, taong bayan. Kaya nga sana, yung mga Pilipino, if I may suggest, wag ho tayo nagagalit kung minsan hindi humaharap si VP Sara Duterte. Kasi dito sa Dahig, hindi kasi itong mga nakaraang araw, dumadaan siya, pumupunta siya, nagbibisit siya, pero hindi siya humaharap sa tao. Sabi ko nga, okay na yun. If you really love Duterte, maging masaya na tayo na nakita na lang natin muna siya at hindi siya makalapit kasi we do not know. Tandaan ninyo, dito sa Europa, napakaraming NPA. As a matter of fact, ang dami ko nang nabalitaan na nakahalo na siya sa mga supporter. Oo, na Duterte supporter. So, akin, it's better na wag muna siyang masyadong open yung Hindi, ito walang biro ito di ba nung nakasama natin sa Paris? Nagbida-bida nga lang yung putang inang epal na demonyo na yun Yung akala mo security pero sa totoo lang NPA. Hindi siya part ng entourage. Hindi rin siya part ng organizer. Hindi ko maintindihan bakit he was allowed. Diba? Ibig sabihin, nakakagapang ang mga demonyo. Nakakagapang ang mga NPA sa mga gathering natin. Balita ko, dito rin daw sa Dahig, may ganun din. Ewan ko kung totoo, although still need evidence and confirmation, pero meron nang gagaling mismo na mula dun sa intelligence natin na meron talagang mga NPA dito na nagmamanman sa mga galawan ng mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya alam nyo, no comment ako. Kasi kahit kami, basta, no comment ako pero meron kaming na-experience na mukhang may galawan nga ng mga komunista dito. Ayoko na lang ikwento kasi hindi po ako yung chismoso. Hindi po ako yung chismoso pero feeling ko and upon observation, upon talking sa mga tao, ang mga Duterte dito sa Dahig sinusundan ng mga NPA, ng mga teroristang komunistang mga kaliwa. Totoo yan. Kaya wag na kayong magagalit kung minsan kailangan umalis kagad, hindi minsan magpakita kasi tandaan ninyo, pagdating sa security, it's a protocol sa security. You make a surprise schedule. Wag yung sobrang announce, tapos alam na darating. Hindi pwede yung ganon. Kailangan surprise lahat ng sudden change. Darating si BP. Pero hindi siya pupunta, hindi siya lalabas. Para naguguluhan yung nagpaplano ng masama sa kanya. Ang gulo bakit hindi na maintindihan yung schedule ni BP? Mga ganon, di ba? So wag po tayong magagalit. Kung mahal natin ang mga Duterte, suportahan na lang natin sila. Kasi ano ba concern natin? Makapag-picture o maging presidente si BP Sara Duterte? Sorry sabi ko nga ako sa inyo, kung ako nga pwede, sana ako magbida-bida o may pal-epal, di ba? Siguro naman, di man ako NPA. At siguro naman, napatunayan ko na sa mga Duterte na sobrang tapat ko ever since mula noon pang sa tatay nila. Kaya lang, ako nga, hindi nga ako nag-iepal-epal Yung, lalapit ako, hindi ako gumaganong-ganon. Kasi,
Oo, pagka bumate, babate. Pero pagka layo lang ako kasi nag-o-observe ako eh. 'Di ba? Mahirap na pagka magbida-bida ka. Kaya nga yung mga nagbibida-bida, ingat tayo doon. Sabi ko sa inyo, ingat tayo yung mga akala mo ang daming alam sa schedule, ang daming alam sa protocol. Ako nga pag tinatanong ako, Banat Bay, lalabas ba si BP? Lalabas ba si ganito? Tas sabi ko, sir, pasensya na mga ma'am, di ko po talaga alam. Wala po akong alam dyan. Pwede ko naman sabihin, oo. Hindi kasi the perception of people, malapit ako sa mga Duterte. Although malapit naman ako sa tatay. Oo, pero I can, nakakalapit ako, pero hindi ako yung magbibida-bida na, alam mo, ganda yan eh, ganito siya. Kasi may mga ganong vlogger eh. Hindi, alam ko kasi ganito pupunta dito. Hindi, ganyan yan eh. Hindi, ganito yan, pupunta siya. Hindi po ako ganun. Okay, bakit ayoko magganon? Kasi nga, alam niyo kung bakit? For the protection of the family. I know the schedule. Binibigay sa akin kasi as part of SMNI, alam ko, pero hindi ko pwedeng, ito kasi, etong gagawin nila eh. Ito sila di ba dapat ganito, dadalaw siya ganyan, pero hindi pinapasok kasi ganito, putang inan yan. Mas concern ka sa chismis kaysa sa protection ng pamilya. That's the truth. Yan ang kaya nga paulit-ulit ko sinasabi yan dun sa mga vlogger na naandun na nakakasalamuhan natin Focus tayo sa dalawang bagay. Dalawang bagay lang. Yung chismis, inaiwan nyo na yan. Usapang bakla lang yan. Focus tayo sa dalawang bagay. One, mapalaya si Pangulong Duterte. Second, maging presidente si VP Sara Duterte. That's it. Yung others, usapang bakla lang yan.